ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga basura nagtapon og gawa sa DNR 11 sa Davao City. Human gianunsyo ni Davao City Mayor Baste Duterte nga dugang collection point kini sa basura. Mga mamalitay og school supplies dagsa sa usa ka tindahan sa Davao City, pipila ka adlaw una ang balik eskwela. Mga pampublikong eskwelahan sa Cagayan de Oro City, andam na sa pag-abli klase karong Lunes, Hunyo 8. Police Regional Office 12, kabahin na sa ilang mga pulis ang pagdala og pito. Panahon nga mag-duty agig pagpakita sa ilang presensya sa komunidad. Og sa RTV Presents, mga centenarian sa tribong Blaan, ginahatagan og bili isip pagpasalamat sa ilang tabang sa tribo. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Nagtapunog na ang basura sa pipila ka collection points sa Davao City human nga temporaryong gipasirado sa DNR 11 ang sanitary landfill. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Yes, Sara, bisan gani gawa sa opisina sa DENR 11 nagtapunog ang mga basura kini human nga gianunsyo ni Mayor Sebastian Duterte nga himuon kini nga dugang collection point sa basura. Ani ang report? Gipiestahan na sa mga langaw ang mga basura nga nagtapunog gawas sa opisina sa Department of Environment and Natural Resources Region 11 sa Lanang. Sa mismong adlaw sa World Environment Day, makapanampong yun ka tungod sa kabaho. Gani bisan ng security guard sa DNR 11, nag-face mask na tungod sa kabaho sa mga basura. Namatikdang ang mga basura na tambak sa mong lugar human sa pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga himuong dugang collection point sa basura ang maong dapit. Aron matud pa, personal nga makita sa ahensya ang sitwasyon kung padayon nga masuspende ang operasyon sa sanitary landfill. Kahinumduman nga gipahunong una sa DNR 11 ang operasyon sa landfill sa New Carmen nunot sa nahitabong pagdahili nga mikala sa kinabuhi sa duha ka tawo niadtong Mayo 20. Gihimo kini sa DNR aron matud pa mahatagan og panahon ang slope stabilization ug uban pang rekisitos nga kinahanglang tumanon. Apan sumala sa mayor, nabakwit na ang mga residente nga namuyo duol sa landfill ug mahimo naman daw nga ipadayon ang ubang angay i-address samtang tugutan ang operasyon sa pasilidad. Apan gipili daw sa DNR nga suspendihon kini nga way klaro kung hangtod kanusa. Dugang sa mayor, samtang nagkadugay ang sitwasyon, nagkadako matud pa ang risko sa panglawas ug sanitasyon sa publiko. Bisan pa daw wala pa ang insidente, gilihok na sa LGU ang pagtrabaho sa bagong sanitary landfill niadtong 2024 ug nakasecure na og ECC o Environmental Compliance Certificate alang niini. Ginahuman na lang ang loading bay nga gilaumang mahuman sa June 16. Sa bahin sa DENR 11, base sa ilang pamahayag, ilang giila ang hinanaling pagbalik sa operasyon sa landfill. Apan, kinahanglan matud pang siguruhon ang kaluwasan sa publiko o pagpanalipod sa kinaiyahan. Busa kinahanglan daw masiguro nga natuman ang tanang angay himuon. Makanunayon matud pa ang ilahang koordinasyon sa sentro sukad nahitabo ang insidente. Ilang gipresenta sa LGU ang sugyot nga temporaryong disposal coordination sa silingang lugar sama sa Santa Cruz ug Panabo. Co-processing arrangement tali sa Holcim Geocycle alang sa residual waste, pagpadali sa pagtrabaho sa bagong landfill ug pag-establishar og temporary disposal area sulod sa kasamtangang landfill. Gipropose matud pa sa LGU nga sulod sa kasamtangang landfill una ang temporary disposal area. Basta na isubay sa DENR Identified Engineering Intervention. Gikatakdang matapos kini karong June 9. Sa pagkakaron, padayon ang retrieval operation sa usa pa ka individual nga gituohang natabunan. Samtang anaa sa 180 ka pamilya gikan sa high-risk areas ang gibakwit. Ay, nako, disturbance yun. Kay mag-amoy naman siya. So, dapat hakuton yun na sa atong gobyerno. Mga kol, mahipos eh. Lagi ka na, no? Kaganihang buntag, gikolekta na sa sentro ang mga nagtapunog nga mga basura sa pipila ka collection points. Apan, magpabilin sa kini sa mga garbage truck
kay dili pa malabay sa landfill kay sirado pa. Sara, ang Davao City Health Office nagpahigayon og decontamination og disinfection sa mga collection points sa matag barangay aron na mapugnan ang pagdaghan sa mga langaw ingon man pag-alisngaw sa baho. Sumala sa City Health Office nga hinaot na magtinabangay ang tanan kay dakong problema ugaling mudaghan pa ang basura sa palibot. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Tulong kaadlaw una ang abli klase sa Lunes, dagsa na ang mga namalit og school supplies sa Davao City. Atong saro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, ilabi na sa usak tindahan sa dalang Monteverde, Davao City kung asa barato ang mga presyo ug dunasay mga sale o bagsak at presyo. Busa atong sayron kung pila na ang presyo sa mga school supplies alang sa mga mag last minute shopping karong weekend. Iyahay og bitbit sa ilang mga basket kining mga mamalitay og school supplies sa usa ka school and office supply store sa Monteverde Street, Davao City. Bagsak presyo man god ang pipila ka school supplies. Dunay mapalit nga lapis sa kantidad nga 5 pesos. Tag 3 pesos and 50 centavos sab ang pinakabarato nga ballpen. Ug dunay tag 2 pesos nga eraser. Nagpatuman sab og sale labi na sa mga notebooks nga makapalit na ka sa kantidad nga 10 pesos. Lakip ang usa ka pad nga papel nga tag 10 pesos sab. Sumala sa management sa maong tindahan, kini gayud ang mga sagad ginapalit karong padulungay na ang abli klase. Mas barato pa jud namo ang mga baligya diri sa mo ang store kay ang budget na 1K is murag daghan na po sila mapalit. Na mga sale food na gipang mo na mga daghang item na mong gipang sale like for folder, mga intermediate papel og notebook. Gipili sa pipila ka mga ginikanan nga karong adlaw na mamalit aron dili na makipagdasok pa sa mga mag last minute shopping karong weekend. Sama na lang ni ining magbanay nga gikan pa og Malita, Davao Occidental. Puno gayod ang ilang cart. Sanglit gipamalitan sa apuhan ug school supplies ang iyang 8 ka mga apo. Kapaliton na po na mo tanan kay at least nga kaysa na lang biyahe ba. Kaysa na lang ang lakaw, ready na kay gawin po kayo kay nag-excited naman kayo sila kay palitan namo. Kay amo pong para po wala po na mag-ikuan sa budget sa ginikanan kami ra po na sa mga apuhan ng palit. Sara gilauman matud pa nila nga mas daghan pang mohabol ug pamalit og school supplies karong weekend. Hinoon bastante ilang supply. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makawan nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sara. Mga pampublikong tulungaan sa Cagayan de Oro City andam na alang sa pag-abli klase karong adlawng Lunes. Pagdawat sa mga gusto magpa-enroll, magpadayon gihapon, bisan magsugod na ang klase. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Opisyal na nga gitapos karong adlaw ang Brigada Eskwela sa mga tulunghaan. Sinyales kini nga formal na nga magsugod ang school year 2026-2027 nga gitakda karong June 8. Gani ang Makasandig National High School pinaspasay na ang paghuman sa ilang mga buluhaton. Aron hapsay na ang pagsugod sa klase karong adlawng Lunes. Our classroom is more than accurate for 45 to 50 actually students to be seated comfortably. Everybody, after the first flag ceremony, everybody is in the classroom. Sumala pa nga aduna sila'y kapin usa ka libo ka mga estudyante nga naka-enroll sa junior ug senior high school. Pasalamat sab sila nga wala matud pay shortage sa mga classroom nga ilang nasinati ug kumpleto sab kuno sila sa pasilidad. Makasandig National High School is very fortunate to have facilities, especially sa senior high, and we have also mga ICT, mga laptops and everything. Yes, super excited. Like, makaslearn na ako again ako ang friends and like maka-learn na po ko another knowledge sa school. Gibutyag sab sa eskwelahan nga magpadayon ang ilang pagdawat sa mga buot magpa-enroll. Ilabi na sa mga incoming grade 7 students, bisan pa man og magsugod na ang klase sunod semana.
Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ipatuman na sab ang bagong school calendar o ang 3 terms sa school year 2026-2027. Sumala sa Department of Education, magsugod ang first term o opening block sa June 8 o mulungtad kini sa Setyembre 15, 2026. Dinhi paygayon ang assessment, health checks og learner og parent orientation. Sa Setyembre 16 sab magsugod ang second term nga mahuman sa Disyembre 18, 2026. Samtang sa Enero 4 hangtod Abril 18, 2027 ang last term ug third term. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Sa 66 anyos nga babae, patay, human nga gitadtad og bala samtang nagsakay og habal-habal sa Cagayan de Oro City. Habal-habal driver samdan sab sa hitabo. Giingong selos ang gilantaw nga motibo sa krimen. Aniya ang akong report. Dead on arrival sa ospital ang 66 anyos nga babae human makaangkon og daghang samad pinusilan sa lawas. Diyang giposil sa usa ka armadong rider sa Lower Sumpong, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City, pasado alas 9 sa gabi adlawng Huwebes. Matod ni Kagawad Nazaro Wayan, kinsa OIC sa Committee on Peace and Order sa barangay, nga gilayon nilang girespondihan ang hitabo. Ilaha pang naabta ng biktima, lakip na ang habal-habal driver nga samdan sab. Nasayran nga gikan ang biktima sa iyang trabaho sa usa ka mall sa Uptown ug misakay og habal-habal pauli sa Barangay Indahag. Yang pag-abot sa lugar, gipamusil sa nagsunod kanila nga laing rider. Daling miikyas ang sospek human ang hitabo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng selos ang ilang gilantaw nga motibo. Base sa pamilya, so iyang kaipon o katuyang anak nga naa daw nagbahad sa ilang pamilya. Sumoto ilang idudahan. Sumoto ilang gidudahan. Pero sa pagkakaroon, padayon gyapon ang atong kapulisan sa pag-imbestigar. Karon, ginahilo na sa naibiling banay ang patayng lawas sa biktima, samtang luwas na ang habal-habal driver nga nadamay sa hitabo. Ginakwaan pa nato og pahayag ang Kugon Police Station kalabot sa insidente. Gumikan sa hitabo na matikdan nga mingaw ang lugar labi na og gabii. Ginalihok na sab sa barangay nga mabutangan og suga ang lugar. Mingaw yun kay wala mi kataod ya og suga kay walay pusti unya. Habog bitaw ang mga secondary sa Sipalco nga mga white. So secondary line nila muna nga plano manggid unta kay naghangyo man ta ni congressman nga solar lights pero wala pa, kaabot lang ni. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Misaka ang produksyon sa kakao sa Davao Region sa unang quarter ning tuiga sumala sa Department of Agriculture. Usa ka MSME gipunto nga unta mas mapalapdan pa ang umahan sa kakao sa Davao Region. Ani report ni John D. Esteban. Ang Davao City ang chocolate capital of the Philippines, samtang cacao capital ang Davao Region. Gawa sa tsokolate daghang kalidad nga cacao products pa ang ginapasigarbo sa Davao. Sama sa cacao matcha, cacao whiskey, o cacao raisins. Pipila kini sa mga ipromotar sa kasaulugan sa Dual Davao Festival karong Hunyo. So we really wanted na Cacao de Davao will be the start to open this to Davao na ma-open yung tourism natin and also ma-promote yung cacao natin because we have the quality, we have the supply at the moment, we have the supply. And of course, we really wanted to promote this type of industry. Sumala ni Lim, direkta sa mga lokal nga mag-uuman nila ginapalit ang mga cacao beans. Apan, kinahanglan sab daw mapalapdan pa ang atong umahan sa cacao tungod sa nagkataas nga demand. One of our advocacy din kasi is to support cooperatives and farmers. So we buy a lot of beans sa other mga farmers natin na cacao to of course to improve the quality na meron sila. One thing na mara-sustain natin ito is, alam mo yun, is to expand the farms. Open a lot of opportunity for the farmers para mas marami pang maengganyo ng mga farmers na i-sustain ang cacao farming. Sa karon na sa sobra 100 hectares ang cacao farm sa Davao Region, sumala sa Department of Agriculture Region 11. Sa first quarter ning tuiga ana sa sobra 2,000 metric tons ang production sa cacao, mas taas na og 16% itandi sa susamang period sa nakalabang tuig.
Gihingusgan matud pa ang pagsuporta alang sa cacao farmers ingon man ang pagpalapad sa umahan o promosyon. Ilabi pa nga taas ang demand sa cacao sa international market. Continuous ang ato ang expansion sa production sa cacao diri sa Davao Region through sa provide nato og mga planting materials, mga seedlings sa ato ang mga farmers, cooperatives and association. Nag-provide ta og fertilizer para sa pagpa-improve sa production sa ato ang mga existing and mga old nga cacao trees diri sa Davao Region. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Hazardous Waste Facility sa Cagayan de Oro City, LGU. Ipaspasan nga mahimong operational. Human matud pa, pipila ka mga medical establishment ang naglisod na paglabay sa ilang mga medical waste. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gidala karon sa hawanan sa konseho ni Konsehal Roger Abaday ang problema sa mga medical establishment sa syudad. Human matud pa nga nakasinati karon ang mga ospital ug kalisod sa paglabay sa ilang mga basura. Sumala ni Konsehal Abaday nga mukabat matud pa sa 14 tons ang medical waste nga matapok sa syudad batag adlaw tungod pipila na kung nga dagkong ospital ug medical clinics ang anaa karon sa syudad. Doon na sila kalisod no pag transport sa Suez kay dito raman na nila ilabay sa transport sa Davao, Tacorong o Jensan di sa Mindanao o usahay dito sa Cebu gi-close naman. Gikabalakan karon sa mga opisyal ang mga report nga iyang nadawat nga aduna nay pipila ka mga health centers ug medical establishments na ginalubong na lang ang ilang hazardous waste tungod sa kamahal sa gastos niini sa pagpalabay sa laing lugar. Busa gilaraw karon sa konsehal nga paspasan na ang pagpaandar sa hazardous waste treatment facility nga iya sa syudad aron makatabang sa pagproseso ug pagkolekta sa mga basura nga gikan sa mga ospital. Instead of mubayad sila dito sa gawas sa Cagayan de Oro dito paglabay kanang tipping fee nga kunin baon orag tag per kilo na ang bayad na no. So dili na mabayad unta sa syudad. Sumala sa City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro nga aduna nay pasilidad apan nagulat pa sila sa Environmental Compliance Certificate gikan sa DENR aron makasugod kini pag-andar. Then we need to apply for accreditation because we cannot use the facility without accreditation from TSD accreditation, that is treatment, storage and disposal accreditation sa facility nga kwaon nato sa EMD. So kana ang pending karon sa city. Sa karon aduna matud pay mga pribadong kolektor og medical waste ang mga ospital. Apan putol-putol ang koleksyon niini tungod sa kalisod sa labayanan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Kapin 600 ka mga kadete sa Advanced ROTC ang gitapok sa kasundaluhan aron aghaton na magpadayon og mosunod pagka-opisyal sa kasundaluhan. Pinaagi sa usa ka leadership town hall meeting gitapok sa 10th Regional Community Defense Group Content RCDG sa Philippine Army ang dili moubos sa 600 ka mga kadete sa Advanced ROTC sa tibok Northern Mindanao. Human nga namatikdan sa kasundaluhan nga nagkaubos ang ihap sa mga anaa sa ROTC program nga nagpadayon pagkasundalo. Nakita sab sa AFP ang kakulangon sa mga batang opisyal nga sagad maoy manguna sa pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad. Gilaraw sa Leadership Town Hall nga maaghat ang mga estudyanteng kadete nga mosulod sa serbisyo isip usa ka opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Programa ng ROTC-UCC ngayon or OCC-ROTC ngayon, because of these advanced cadet officers ay 4 years and 8 months. A particular advanced ROTC cadet ay regular na siya as second lieutenant in the Philippine Army. Giklaro sa Davao Light and Power Company nga sa ilahan na mubayad ang mga konsumante sa Davao del Norte. Kinihuman nagpagawas ang Nordeco og pahayag nga otorisado gyapon sila nga mangolekta og magpatuman og uban pang serbisyo. Ano ang report ni John D. Esteban? Daghan na ang nalibog sa Davao del Norte kung asa bagyod sila ang ngayang mubayad ug magpakunek og kuryente tungod sa nagkasumpaking baruganan sa Davao Light ug Nordeco. Giklaro sa Davao Light nga walay angayang ikalibog ang mga konsumante. Kay sumala pa nila
Sila na ang dunay control ug nag-operate sa power supply ug distribution sa Davao del Norte. Lakip na ang Samal Island. Subay sa Republic Act 12144. Matud nila, nagsugod ang ilang operasyon sa Samal Island niadtong February 26, 2026 ug niadtong May 26, 2026 sa ubang bahin sa Davao del Norte. Sumala ni Davao Light President Engineer Enrique Zartia. The billing and the collection is rightfully to Davao Light. So that's a fact and that's according to law. So, Kini ang tubag sa Davao Light, batok sa pahayag sa Nordeco Bagulang, diin giingon niini nga wala pay hingpit nga mando gikan sa Korte Suprema kabahin sa pagpalapad sa prangkisa sa Davao Light. Busa gipugos sa Nordeco nga sila ra gihapon ang dunay katungod magpadala og billing, mangolekta, mamutol og kuryente ug uban pa sa mga nahisgutang lugar. Apan sumala sa Davao Light, kung himuon kini sa Nordeco, illegal kini. since we are already in possession of the assets and we are doing all the distribution services, it's only Davao Light was authorized to do disconnections, reconnections, and all other services. So it is illegal for the other side to do the disconnection. So customers need to be aware of that. If ever it happens, they can always call our hotline 24/7 and report this to us and we will immediately reconnect. Ang Davao Consumer Movement pinaagi sa usa ka statement, giauhag ang Nordeco nga musunod sa kasamtangang mga mando sa korte samtang naghulat sa desisyon sa ilahang mga petisyon. Kinahanglan usab daw nga maghatag ang Davao Light og tukma og detalyadong giya sa mga konsumidor. Nanawagan kini sa duha ka distributors nga tumanon ang ilahang responsibilidad ug likayan ang dugang kalibog ug kahasol sa mga konsumidor. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Dili lamang pusil ang arma sa kapulisan sa Police Regional Office 12 kon PRO 12 sa pagpakgang sa kriminalidad. Lakip sab ang pito kon whistle nga ilang gamiton isip pagpakita sa presensya sa kapulisan bisan asa man nga lugar nga kinahanglan ang ilang presensya. Ani report ni Efren Mamak. Sa nagkataas nga populasyon sa Soc-Sargen Region, walay puasab ang tinguha sa Police Regional Office 12 nga mabatukan ang bisan unsang krimen nga dili manginahanglan nga gamiton ang ilang mga armas. Apan kini ang Pito Patrol nga gilunsad sa PRO 12. Sumala kang Acting Regional Director nga si Police Brigadier General Alan B. Manibog. Ang paggamit sa pito, usa kini ka senyales nga anaa ang kapulisan sa ilang pagresponde. Usa matud pa kini kapaagi sa paspas nga pagpakgang sa bisan unsa mang posibleng kasamok nga mahitabo. Pinagisab sa pito, daling maalerto ang komunidad nga aduna nay otoridad sa palibot. Para to remind our police officers na to control the crowd, they can use their whistle. Hindi yung sisigawan, kasi pag sinisigawan natin yung tao, minsan kung emotion ay mataas o nami-misinterpret. Pero pag naririnig nila yung pito, alam nila na that is an authority. Alang sa Regional Advisory Group for Police Transformation and Development kon RAGPTD, ang tingog sa pito, pagpakita sab sa luwas nga pagresponde sa usa ka pulis sa bisan asang lugar. Ang kapulisan, hindi ka magaling na pulis or binibilang yung galing ng isang pulis sa dami ng iyong naaresto, kung hindi doon sa dami ng iyong naprotektahan. Mamahimo ng parte sa usa ka pulis sa PRO 12 ang pito susama sa pagsuot niini og uniforme panahon nga mag-duty. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Batang tribo dunay bahandi. Sa tribong Blaan, gawa sa paghabi nga kapin gatus katuig ng ginahimo, ilasab nga bahandi ang ilang katigulangan nga biabot na sa kapin gatus sab ang edad o mga centenarian. Ang ilang sekreto sa taas nga kinabuhi, atong sayron sa ikaduhang hugna sa RTV Presents ni Efren Mama. Sa tribong Blaan nga ilado sa ilang kapingatos na katuig nga paghabi, atong nailhan ang ilang katigulangan nga kapingatos na sabang edad ug padayong gimahal ang ilang kultura. Sa ubos nga bahin sa bukid sa Purok Amguo, daw wala pa sa bokabularyo sa 100 years old nga si Lolo Tony Moso
ang magsungkod. Abtik pa kayo. Makasabot istoryahan sanglit walay diferensya ang pandungog. Saysay niya nga dula kini 14 ka mga anak sa unang asawa. Sa kasamtangan, kaipon sab niya ang 80 anyos nga ikaduwang asawa. Matud ni Lolo Tony, isip usa ka mag-uuma. Ang sikreto sa taas nga kinabuhi, ang mukaon ug saktong pagkaon. Una muna ipangutanan nimo sa pagkaon na lang. Kay lain naman sa una wala nay kimikal ang kuan. Karon lain naman karon kay nay kimikal ang pagkaon. Sa Sudan nay kimikal na. O wala pa kinang bugas, kabuti na lang ang pagkaon. Niya gulay ang piniminti. Sumala sab ni Lolo Tony, nagpaligon sab kuno sa ilang kinabuhi ang pagsalig sa labaw nga makakagahom. Sama sab sa mitaliwan nga si Yabing Dulo Masalon nga inilang National Living Treasure Awardee o Gawad Manlilika 2016 nga nagsilbi isip Cultural Master of the Blaan Weaving School of Living sa Pulomolok. Una kini mitaliwan niya atong 2021. Kini sab daw ang sikreto nga nung miabot sab kini og 100 years old. Hindi ka magkain ng karne kasi si nanay pag magkain niya ng fried chicken parang magsuka siya. Natural. Oo, natural, oo. Walang chemicals, walang bitsin. Hinoon, ginaatiman man sab sa barangay LGU ang kapin 500 ka mga senior citizen sa maong barangay. Pinaagi sa ilang social services. Nami gi ordinance karon di sa among barangay na rice subsidy sa mga katigulangan. Quarterly ang hatag namo. And then especially sa mga senior citizen, naghatag pod mi og kanang panahon para sa ila, like for example amo silang mitingon kung sa ilang kinahanglan. Gawas sa tradisyon ug kultura, usasab sa bahandi sa matag tribo ang ilang mga katigulangan. Sa tribong Blaan, ilang ginahatagan og bili ang ilang katigulangan isip pagpasalamat sa paghulma sa kaugmaon sa ilang tribo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga kapuso, nagsugod na sabang nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa mga lucky winners. Sayon lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries ug ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay tsansa makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mas daghang entries, mas dako ang tsansang makadaog. Mulungtad ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mabisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Usa ka critically endangered nga Philippine freshwater crocodile ang naluwas sa wildlife rescue team sa Penro, Cotabato ug DNR 12 human kini nakit-an sa usa ka suba sa Barangay San Isidro sa Kidapawan City. Luwas nga na-rescue ang maong buaya nga usa ka babae dihang na-report sa Provincial Environment and Natural Resources Office Cotabato niadtong Martes, Hunyo 2. Duna kini gitasong 5.7 feet ug giban-abana ang dunay gibugatong 35 kilos. Nakita na maong mananap sa usa ka residente samtang nagtugway kini og kanding doon sa maong sapa. Ang maong matang sa hayop gidala sa University of Southern Mindanao Wildlife Rescue Center aron maobserbahan. Human masuta nga wala kini samad ug luwas kini gibuhian sa iyang natural nga habitat. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mo katuam uling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto ug karon, serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.